na nuclear reactor doon. 140,000 residente na ang nilikas at meron na sa kanila mga kumpirmadong na-expose sa radiation na nagdudulot na iba't ibang klaseng nakamamatay na sakit. Pero ayon po sa DOST, hindi tayo dapat bagamba sa nuclear leak na yan sa Japan dahil palayo naman ang buga ng hangin at hindi ang direksyon nito ay papunta sa Pilipinas. Narito na po ang mga detalye ng mga balitang yan ay sa ulat ng CNN. Umabot na sa 1,600 ang death toll mula sa lindol at tsunami sa Japan. Pero pataas pa rin po ng pataas ang bilang. Sa bayan lang ng Minamu, Sanrico, tinatayang aabot sa 7,500 pa o kalahati ng bilang ng mga residente sa bayan na yan ang hindi pa rin po mahanap hanggang ngayon. Ayon sa isang opisyal doon, pagtunog ng tsunami warning, nagtakbuhan na kaagad ang mga residente pero naiwan naman tila ang mga matatanda at disabled sa second floor ng mga gusali na inabot din ng tsunami. Kaya naman ang pangamba roon sa Japan, malamang patay na rin ang karamihan sa mga nawawala. Itinaas na rin po sa magnitude 9 mula sa dating magnitude 8.9 ang lakas ng lindol na tumama sa Japan noong Biyernes. Base yan sa naging pagsusuri ng Japanese Meteorological Agency sa naging extent ng damage at pag-uga ng lupa dulot ng lindol na sinundan naman ng malakas na tsunami. At dahil sa bagong development na ito, ang lindol noong Biyernes ang siya ng pinakamalakas na lindol na naranasan ng Japan sa buong kasaysayan nito at pangatlo naman sa kasaysayan ng mundo. Sa isang satellite image ng 3 lungsod sa Japan, bago at matapos ang pagtama ng lindol at tsunami, kitang-kita ang lawak ng pagdagasa ng tubig sa ilang lupain. Gaya nga po ng nangyari sa Natori, Japan. Pero matapos ang sinasabing pinakamatinding pagsubok sa mga Hapon, mula nung ikalawang digma ang pandaigdig, pilit pa rin po silang bumabangon. Sa coastal city na Hashino, nagsimula ng magsibalikan ang mga residente. Kanya-kanya na silang linis at kumpuni ng mga nasirang bahay kahit na iniutos ng mga otoridad ang pansamantalang pagkordon sa lugar. Naibalik na rin po ang supply ng kuryente sa naturang lugar kasunod po ng pagdating ng mga nagsasagawa ng relief operations. At hindi lang po mga Hapon na naipit sa nangyaring lindol at tsunami na yan sa Japan, pati ang ating mga kababayan na nagtatrabaho doon. Kaya naman ang ating embassy doon abala sa pag-monitor ng kalagayan ng mga Pinoy na nadamay sa trahedya. Sa ngayon, bagsak pa rin ang komunikasyon sa ilang bahagi ng Japan, kabilang na ang Fukushima at Sendai. Sa paunang ulat ng ating embahada, 20 Pinoy seaman ang nakumpirmang stranded sa isang hotel sa Fukushima Prefecture. Pero pagpapanatag ni Philippine Ambassador Manolo Lopez, nasa maayos na kalagayan ng mga ito, habang ang relief and rescue team sa mga iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas, Thailand, Indonesia at Brunei, dumating na sa Sendai, Japan. Ang lungsod ng Sendai ang pangunahing napuruhan ng bagsik ng tsunami. Pakay ng mga rescue team na hanapin ang kanilang mga kababayan at meron din silang mga dalang relief goods at gamot. At kung sakaling kailanganing maglikas sa mga tao ang grupo, handa rin sila. Kabilang po ang GMA News sa mapalad na nakasama sa naturang relief operation. At mananatili pa rin pong bukas 24 oras sa ating embahada sa Japan para sagutin ang mga email at tawag ng mga kababayan nating may mga kaanak sa Japan. Maaari niyo pong tawagan ang mga numero naka-flash ngayon sa inyong TV screen o di kaya bisitahin ng Philippine Embassy website sa Japan ang www.tokyo.philembassy.net o mag-email sa emergency@philembassy.net. Maging ang DFA may sarili na ring numero para sa mga may tanong sa kanilang mga kaanak sa Japan. Maaari niyo pong tawagan ang numerong 834-4646 at 834-4580. Meron din po kaming sinet up na help desk dito sa unang hirit. Kasama po ang DFA at ang OWA na maaari nyo ring tawagan. Ang mga numero ng ating help desk ay 981-1950, 981-1970 at 926-6598. Samantala may breaking news muna tayo mula naman dito sa Quezon City. Balik muna tayo sa Pilipinas kung saan isang malaking sunog ang sumiklab naman kanina madaling araw. 6 po ang patay sa sunog na yan ng Lamunin. Daga po yung isang bahay sa Marunong Street, Barangay Central, Quezon City. Para sa detalye, nakatutok si Oscar Oida live. Oscar. Yes, Igan, napakalungkot na balita ang gumising sa mga taga-Barangay Central ngayong umaga. 6 ang kumpirmadong patay matapos ngang makulong sa isang nasunog na bahay dito sa may Marunong Street, Barangay Central, Quezon City. Ayon sa mga taga rito, Igan, bandang alas 3:08 ng madaling araw na mapansin nilang nasusunog na ang naturang bahay. Napansin daw nila na nagsimula ito
doon sa nakaparadang van sa garahe na naturang bahay. Noong mga oras daw yun, Igan, ay narinig pa raw nila yung mga taong nagsisigawan sa loob ng naturang bahay. Pero sadyang naging mabilis raw ang paggapang ng apoy paakyat. Kung tutuusin, Igan, dalawa yung maaring exit ng mga taong nasa loob ng bahay. Isa yung pintuan sa baba, ngunit nung mga panahon yun ay nahaharangan ng nasusunog na sasakyan. Yung sa second floor naman na fire exit, Igan, ay nasa direktang itaas ng garaheng nasusunog. Umabot ng alas 4 o na madaling araw, Igan, bago ganap na naapula ang sunog. At dito na nga tumambad yung 6 na bangkay na natusta sa loob ng sunog. Sa mga sandali ito, patuloy ang sinasigaw ang pag-iimbestiga ng mga otoridad sa tunay na sanhi ng sunog. Igan? Nakilala na ba kung sino yung mga nadamay o namatay dyan sa sunog na yan, Oscar? Igan, sa mga sandali ito ay hindi pa nila matukoy kung sino mismo yung mga bangkay na na-recover nila. Although yung bahay, ayon sa mga otoridad, ay nakapangalan umano o pagmamayari ni Dr. Susan Sevilla. Igan? Okay, so ang pinagbulan na sunog ay yung nakaparadang van. Tama ba, Oscar? Yes, Igan. Oo. Bakit anong nangyari sa van? O Igan, yun ang medyo nagdududa nga yung mga arson investigator natin dahil kapansin-pansin na itong van, maging yung trooper na nasa bandang unahan, parehong bukas yung pintuan ng gas tank. Hindi alam kung ito ay sanhi ng pressure o baka ito ay sinadya. So yan yung mga anggulong tinitinan ngayon ng mga arson investigators. Okay, mga detalye pa mamaya sa unang balita. Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, balikan po natin ang nangyaring lindol sa Japan. Bumubuhos po ang panalangin para sa mga naging biktima ng lindol at tsunami. Ditong linggo, laman ng homily ng maraming simbahan ng mensahe ng panalangin at pakikiramay sa mga Hapon. Bukod sa Japan, kasama na rin sa panalangin ng mga OFW na naiipit sa gulo sa Libya at Saudi Arabia. Tradisyon na rin kasi ng Simbahang Katoliko na ilaan ang unang linggo ng Kwaresma para sa mga OFW. Maging ang Santo Papa, Pope Benedict XVI, nag-alay po ng panalangin sa mga taga-Japan. Sa Angelus na kanyang pinangunahan mula sa kanyang balcony sa Vatican City, pinapurihan ng Santo Papa ang katapangan ng maraming Hapon. Dalangin niya malampasan ng mga biktima, 10 ng kanilang pamilya, ang kanilang mga nararanasan ngayon. Umapela rin siya ng tulong mula sa ibang bansa. Matapos naman po ang pagtama ng lindol at tsunami sa Japan, heto ang isa pang nilang problema. Ang radiation leak sa reactor ng isang nuclear power plant sa Fukushima Prefecture. Kaya naman, ang ilang residenteng nakatira malapit doon, pila-pila na para magpasuri sa radiation exposure. Nagresulta ang leak ng subukang palabasin ang hangin sa reactor para makontrol ang air pressure nito. Dahil sa panganib sa kalusugan, mahigit 140,000 na po ang inilikas at nasa 160 na ang pinangambahan na na-expose sa radiation na nagdudulot naman po ng thyroid cancer. Kaya naman ang ilang residente binibigyan na ng iodine bilang pamproteksyon. Bagamat may kahalong radioactive chemicals ang pinalalabas na hangin, tiniyak naman ng gobyerno ng Japan na mababa lamang ang radioactive level nito at hindi raw makakapinsala sa tao. Pinawi naman ng ilang siyentipiko ang pangambang posibleng maapektuhan ang Pilipinas sa radiation leak mula sa isang nuclear power plant sa Fukushima, Japan. Kahapon sa isang pagpupulong, tiniyak ng Department of Science and Technology at Philippine Nuclear Research Institute na walang dahilan para mangamba ang Pilipinas. Paliwanag nila kahit papuntang Pacific Ocean ang direksyon ng usok mula sa planta at kung sakaling magawi sa Pilipinas ang usok, napakaliit ang porsyento ang posibleng kontaminasyon. Dito sa ating bansa, patuloy na usapin pa rin ang pagkakaroon ng nuclear